magsisimplify tayo into lowest term ng fraction. So, ito yung example. So, let us reduce 8/10 into lowest form. So, paano ba natin ito ilo-lowest term? So, sundan lang natin yung step. So, yung una, pwede natin kunin yung factor ng 8 at yung factor ng 10. So, sa 8, meron tayong mga factor tulad ng 4 times 2. Meron din tayong 8 times 1. So, sa dalawang set ng factors na yan, pwede natin pagbaliktarin. Pwede maging 2 times 4. Yung isa naman, 8 times 1. And then, sundan naman natin sa factor ng 10. So, sa factor ng 10, meron tayong 5 times 2. Meron din tayong 10 times 1. So, tulad ng sinabi ko kanina, pwede rin natin pagbaliktarin yung mga factors nito. Pwedeng 2 times 5 at pwede ring 1 times 10. So, after natin makuha yung mga factors na yan, tignan natin kung alin yung merong magkamukhang factors. So, katulad nito, 8 times 1, meron siyang katulad sa 10 ng 10 times 1. So, ang tulad niya ay 1. So, kadalasan, hindi naman ginagamit ang 1 bilang pang lowest term. So, ibig sabihin, yung factor ng 8 times 1 at saka 10 times 1, hindi natin gagamitin. So, ang gagamitin lang natin ay 4 times 2 at 5 times 2. Sa part na to, pwede na natin lagyan ng fraction bar. And then, i-cancel natin yung magkamuka na factor tulad ng 2. Yan. So, ano yung natira? So, meron tayong 4/5. So, ito po yung ating sagot. Next naman po, example number 2. Reduce naman po natin yung 18/24 into lowest term. So, lakihan lang po natin konti. So, paano natin i-reduce? Tulad ng ginawa nating example sa number 1, so kunin natin yung mga factor ng 18 at ng 24. So, lista natin. Simulan natin sa 18. So, sa 18, meron tayong 6 times 3. Pwede rin baligtarin, 3 times 6. Bukod sa 18, meron pa tayong 9 times 2. Pwede rin natin baligtarin, 2 times 9. Ano pa? Meron din tayong 18 times 1 or 1 times 18. And then, doon naman tayo sa 24. Sa 24, meron tayong 6 times 4. So, ano pa? Meron din tayong 8 times 3. Meron pa ba? Yes, meron pa. Meron tayong 12 times 2. Bilang panghuli, meron tayong 24 times 1. So, sa part na yan, pwede na rin natin pagbali-baliktarin yan. So, sa ngayon, yan na muna yung ayos. So, gaya ng sinabi ko kanina, kadalasan, yung may times 1 ay hindi masyadong ginagamit into lowest term. Depende na lang kung yun lang yung factor nung isa nating number. Next, hanap tayo ng may pinaka mataas na common factor nila. Kadalasan, ang tawag doon ay GCF. So, although pareha sila na may 2, pero may mas mataas pa, which is 3. Kaso, bukod sa 3, may mas mataas pa, which is 6. So, yun po yung gagamitin nating pang lowest term. So, lagyan ko na ng fraction bar. Yan. So, cancel na po natin yung magkamuka na factor ng 18 at 24.
So, meron tayong 6. So, ano po yung natira? So, meron tayong 3 over 4. So, yun lang po kung paano i-lowest term si 18 over 24. Next na po tayo. Ayan. So, ito naman po, simplify po natin yung fraction into mixed fraction. Ayan. So, paano po natin siya i-mix? Or gagawing mixed number. So, kapag po mataas yung numerator sa denominator, ang tawag po sa kanya ay improper fraction. Again, improper fraction po, mas mataas si numerator kay denominator. So, kapag ganyan na po yung nakuha nating sagot, so, ibig sabihin, kailangan pa po natin siyang i-mix fraction para masabing ma-simplify. So, paano po natin siya gagawin? So, tandaan lang po na i-divide po natin si numerator by the denominator. So, ang ipapakita ko muna po sa inyo ay yung long process. So, sulat natin. So, meron tayong 16. And then, ang nasa labas po ay yung denominator. So, ilang 7 meron po sa 16? Meron po tayong 2. And then, si 2 po, i-multiply natin kay 7. So, meron tayong 14. Pagkatapos po nito, i-minus naman po natin yung nasa loob. 16 minus 14 ay 2. I-rotate lang po natin yung ating sagot. So, si 2 ang magiging whole number. Si 7 naman po ang magiging denominator. At yung nasa babang 2 ang magiging numerator. So, sulat po natin yung final answer. So, ang final answer po natin ay 2 para sa whole number. Lagay po natin yung fraction bar. Si 7 po ang nasa denominator. At yung 2 na nasa ilalim ang magiging numerator. So, ito na po yung ating sagot. Next naman po. Ayan. So, simplify po ulit natin. 16 divided by 32. So, gaya ng sinabi po natin, pag isi-simplify po natin to, ilo-lowest term po natin. So, ang gagawin lang po natin, tulad ng example number 1 at number 2. So, kukunin po natin yung factor ng 16 at factor po ng 32. So, tara, ilista po natin. So, sa 16 po, meron po tayong 8 times 2. Ano pa po? Meron din po tayong 4 times 4. At bilang panghuli, meron po tayong 16 times 1. So, gaya ng sinabi ko po dun sa nauna, pwede rin po natin pagbali-baliktarin. So, si 2 times 8, actually, si 4, hindi na po natin pwedeng baliktarin. 1 times 16. Ayan. So, si 32 naman po tayo. Meron po tayong 8 times 4. Meron din po tayong sa 32 na 16 times 2. At bilang panghuli, pwede rin po natin 32 times 1. Ayan. So, ngayon po, hahanapin natin yung tinatawag na GCF. Yung pinakamataas po na common nila. So, kung mapapansin nyo po, meron po silang parehong 8. So, balit, meron pa pong mas mataas sa 8. Yun po ay 16. Therefore, ang gagamitin po natin ngayon, yung 16 times 1 para kay 16, at 16 times 2 para kay 32. Sulat po natin. 16 times 1, and then yung fraction bar, 16 times 2. Yan. So, i-cancel na po natin yung magkamuka. So, alisin po natin si 16. Ano po ang natira? So, meron po tayong natirang 1/2. Yun na po ang ating sagot.
Ayan. Sana po nakatulong. Marami po salamat.